Halos 25 to 30k thousand pesos ang bonus sa bago kong trabaho. Welcome back again sa aking YouTube channel mga kababayan. So ngayong video ay pag-uusapan nga natin ang aking sahod or kinikita dito sa Poland bilang isang housekeeping supervisor. Kaya tapusin mo yung video para malaman mo kung magkano ba ang kabuuan na kinikita ko monthly base sa aking payslip mga kababayan. Guide nyo lamang to, hindi nyo pwede itong ikumpara sa kinikita nyo dito sa Poland. Ito'y sample lamang base sa akin payslip at ito'y aking pagmamayari. So here we go. So tatalakayin ko muna sa inyo yung bonus. So kasi nakakatuwa, yung bonus dito ay umaabot ng nasa 1,500 to 2,000 zloty quarterly. Or sa pera natin ay nagkakahalaga ng 25,000 to 30,000 pesos mga kababayan. So kaya naman, tuwang-tuwa ako nung nadinig ko or nalaman ko sa boss ko na mayroong bonus. Then, syempre, libre yung pamasahe ko monthly sa train or yung aking transportation. So, nagkakahalaga yan ng 200 zloty or nasa 3,248 pesos yan monthly. So, monthly yan. Monthly kong natatanggap yan. So, wala akong kinakaltas dun sa aking salary. Kumbaga, libre pa nga yan mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa ako nung nalaman ko rin na libre yung transportation ko monthly mga kababayan. So kaya tinanggap ko itong opportunity na to bilang isang housekeeping supervisor dito sa Gdansk. So dito yon, surrounding dito sa lugar na to. Magkano ba ang gross bilang isang housekeeping supervisor dito sa Poland mga kababayan? Ang gross ay 7,000 zloty para sa mga baguhan or nag-uumpisa pa lamang or nagkakahalaga yan ng 112,674 pesos. So para yan sa mga nag-uumpisa pa lamang or kakastart pa lamang. Ibig kong sabihin, pataas pa yan. Kung nag-renew ka ulit ng kontrata, so baka maging 7,500 na yan or maging 8,000 zloty na yan mga kababayan. Kaya napakalaki kumpara sa mga nakaraan kong experience or nakaraan kong trabaho dito sa Poland mga kababayan. So sabi ko nga sa inyo, magtiyaga lang kayo kung ang talent ninyo ay pagiging isang hotelier or cleaner or runner, houseman, magtiyaga kayo dito sa Poland mga kabayan. Kasi mayroong mga company talaga na mag-o-offer sa inyo once na magustuhan yung performance ninyo. So magkano ba ang kaltas ng 7,000 zloty monthly? So ang tax niyan ay nagkakahalaga ng 1,900 or nasa 30,600 pesos monthly ang tax. So, ang tanong ng mga kababayan, bakit napakalaki ng tax, mga kababayan or kabayan? So, ano bang nakapaloob dun sa tax na yon, mga kababayan? So, dyan ko nakukuha sa 30k thousand monthly na yan. Kumbaga, ang tax ko ay dyan ko nakukuha yung tax return or yung yearly tax return. Yung health insurance, yung multi-sport, yung retirement, at kung ano-ano pa. Yung pagkain ko syempre sa hotel, so daily,
May kinakain ako doon syempre. Yung mga benefits katulad kung meron akong sakit or sick leave. So, dyan din binabawas yan para ibayad sa company ng health insurance, mga kababayan. Then, magandang balita, syempre, tataas pa yan. Yung gross na yan. Kasi nga sabi ko sa inyo ay sa beginner lang yan. Kumbaga dun sa bagong perma or dun sa mga bagong kakaperma pa lang ng kontrata. Then, ang tanong ni Kabayan, magkano ang nakukuha mo on hand, in hand, or yung malinis na? So, ang nakukuha ko, monthly, base sa aking payslip. So, nakatanggap ako kamakailan lamang. So, 3 days ago. So, ang nakuha ko ay 6,800 zloty. So, nagkakahalaga yan sa peso ng 109,461 pesos. So, malaki na para sa akin kung ikukumpara ko sa mga nakaraan kong sahod dito sa Poland, mga kababayan. Kaya't kung ikaw ay nandito na sa Poland, magtiyaga ka, alalahanin mo na tumataas yung sahod kasi gumaganda ang ekonomiya dito sa Poland at ang bonus ay safety ang pang-araw-araw mong pamumuhay dito. Then makakapag-travel ka rin sa iba't ibang country dito sa Europe kung meron kang temporary permit or temporary residence card, mga kababayan. Kaya tanggapin nyo at irespeto nyo yung trabaho nyo na ibinigay sa inyo ng employer, ng agency ninyo or ng government dito. So palagi kong sinasabi yan sa inyo kasi 5 taon na ako dito bago ko nakamit ang ganitong salary. So, hindi pa man ganun ka-successful, at least sabi ko sa inyo ay nagbabago. May pagbabago taon-taon ang salary dito. Then, pag may opportunity, i-grab ninyo. Huwag kayong mag-aksaya ng pagkakataon. Kumbaga, grab the opportunity, don't waste time sa mga binibigay sa inyo ng mga managers ninyo, supervisors, ng mga agency or ng mga kapwa nyo katrabaho. Kung pinupush kayo na tumaas yung posisyon, grab the opportunity, mga kababayan. Kung doon ninyo matutulungan ang sarili ninyo at doon kayo makakaipon, so wag na kayong dalawang isip pa na tanggapin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa inyo. Kasi para sa inyo din yan at para sa pamilya nyo, para sa mga anak ninyo at para sa asawa ninyo kung meron na kayong pamilya sa Pilipinas. So, ako bilang isang independent na OFW, ang aking karanasan lamang ang maibabahagi ko sa inyo at maibibigay kong tips base sa kwento ng buhay ko dito sa Poland sa loob ng 5 taon. At palagi kong minomotivate ang sarili ko, palagi kong kumbaga palagi kong pinupush ang sarili ko na wag ma-stress sa mga bagay na wala pa ako at hindi ko pa nakakamit. Sabi ko nga, take times yan bago makamit. Then, nag-umpisa ako dito sa pagkukudkod ng banyo, paglilinis ng kwarto, pag-waiter, bago ako naging isang housekeeping supervisor dito, sa tulong din ng kaibigan ko dito sa Poland or ng mga taong naging katrabaho ko, mga kababayan. Kaya't kung ikaw ay may pangarap at ang talent mo or skills mo ay pagiging isang housekeeping or housekeeper, cleaner, houseman, runner, at kung ano-ano pa, kung ang talent mo ay nabibilang sa hotel industry,
i-push mo, pagyamanin mo, then for the future ay magagam-timpalaan ka sa madaling salita. Ano? So anyway, andito ako sa lugar syempre kung saan ako nagtatrabaho mga kababayan. So ang lahat naman ng mga sinishare ko sa inyo ay base sa aking experience dito sa Poland dahil alam niyo naman na dito lang ako nagtatrabaho sa Poland at ito yung pinagkakakitaan ko dito for the rest of stay dito sa Poland mga kababayan. So pinagyayaman ko pa kung ano yung kaya ko hanggang sa ngayon. Then minomotivate ko lagi yung sarili ko sa mga bagay na kaya ko pang gawin. So kinakailangan nyo kasing i-motivate yung sarili ninyo. Kinakailangan nyong maniwala na kaya ninyo. Kung kinaya ng mukhang ito, so kaya din ninyo mga kababayan. So yan lagi yung isipin ninyo para hindi kayo ma-stress, para hindi kayo mawalan ng pag-asa. So alam kong malakas ang loob ng mga Pilipino at alam ko na magaling tayo sa diskarte. Kung sa diskarte at diskarte lamang sa buhay, so hindi papatalo ang mga Pilipino at hindi syempre papatalo yung mga kapwa nating Pilipino sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay nangangarap syempre makapagtrabaho sa Poland, kung ikaw ay nangangarap na mag-travel dito, nangangarap magtrabaho, mag-aral, so kinakailangan mong maghanap ng maayos na agency, legit na agency, at i-push mo yung sarili mo kasi walang magpupush sa'yo kung hindi ang sarili mo. Pagdating nyo dito sa Poland, ganitong puno yung pangkaraniwan ninyong makikita sa bakuran, sa highway, or kahit saan man, kung papasok kayo ng trabaho, makakita kayo ng ganitong puno na may ganitong bunga. Ito ay chestnut. So mahal ito sa atin. Papakita ko sa inyo, i-open ko, di ba? Chestnut to. So, ito yung binibili natin tuwing Christmas, mga kababayan. Kahit pagdating mo sa Poland, nakita mo to, pwede mo itong iuwi. Pinupulot lang to dito, makikita nyo, ayan, nagkalat to dito, ayan. Nagkalat siya at ayan yung mga bunga, ayan o. Di ba? So, pwede nyo itong iuwi at ilaga. So, makakain nyo to dito sa Poland. Kumbaga, kung sa atin ay puno ng kamanse sa mga Katagalugan, or buto ng langka, or buto ng kamanse. Sa Poland ay chestnut ay nagkalat sa daanan kapag autumn, mga kababayan. Kung pangarap mo mag-Poland, kung pangarap mo mag-abroad sa Europe, sumabaybay ka sa kwento ng buhay ko dito sa aking YouTube channel. Marami na akong naibahaging video dito na mapapanood ninyo. At kung may mga katanungan kayo sa aking iba't ibang social media account, katulad ng Facebook, Instagram, and TikTok, so pwede kayong mag-iwan ng katanungan dyan. Re-replyan ko kayo once na mabasa ko yan, mga kababayan. Anyway, ako si Adrian, para dun sa mga hindi pa nakakakilala, at isa akong OFW dito sa Poland na nagbabahagi ng kwento ayon sa aking karanasan at experience dito sa Europe, mga kababayan. Kaya't magkita-kita tayo sa mga susunod kong live upload dito sa aking YouTube channel. Then maraming salamat sa walang sawang suporta, mga kababayan, and God bless.